Obi Toppin nagpadala ng confident message bago ang Game 2 sa Lunes. 3 laro na lang, Russell Westbrook gumawa na ng major adjust sa career at Warriors nag-react sa posibleng pagbabalik ni Durant sa Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nagpatuloy ang Indiana Pacers sa kanilang sunod-sunod na himalang pagbangon sa playoffs matapos ang nakakagulat panalo laban sa Oklahoma City Thunder sa Game 1 ng NBA Finals. Matapos silang mababa ng 15 puntos, bumawi ang Pacers at tinapos ang laro sa isang game winner ni Tyrese Haliburton upang maagaw ang laban at manguna sa serye. Matapos ang panalo, nagsalita ang wing ng Pacers na si Obi Toppin tungkol sa kumpiyansa ng kanilang team. Hindi ko sinasabing sa tingin namin mananalo kami, ramdam talaga namin. Pakiramdam namin kaya naming manalo sa bawat laro. Kapag natalo kami, kasalanan namin yon at dahil sa mga pagkakamali namin, namumuhay kami sa kasalukuyan. Nanalo kami sa isang laro sa finals at 3 pa ang kailangang makuha, sabi ni Toppin. Napunta na kami sa ganitong sitwasyon buong season, hindi lang sa playoffs. Alam na namin ang dapat gawin, kung kanino ipapasa ang bola at manood na lang kung paano mangyari ang mahika. Habang ang game winner ni Haliburton ang naging usap-usapan sa Game 1, si Obi Toppin ay nagpakitang gilas din sa malaking bahagi ng pagbangon ng Pacers kontra Thunder. Nagtapos siya na may 17 puntos, 5 rebounds at 2 assists sa loob ng 25 minuto mula sa bench. Nag-shoot siya ng 6 sa siyam mula sa field at nakapagpasok ng 5 3-pointers. Isa si Toppin sa mga mahalagang player ng Pacers sa regular season at sa buong playoff run patungo sa NBA Finals. Sa Eastern Conference Finals, nagkaroon siya ng pagkakataong tulungan ang Pacers na tanggalin ang New York Knicks, ang team na nag-trade sa kanya patungong Indiana. Sa 17 playoff games hanggang ngayon, naglalaro si Toppin ng higit sa 17 minuto kada laro at umuubos ng humigit kumulang 6 na attempts kada laban. May average siya na 9.2 points, 3.4 rebounds, and 1.4 assists with splits of 51.7% shooting from the field, 34% shooting from the 3-point line, and 79.2% shooting from the free throw line. Sa sumunod na balita naman, noong nakaraang off-season, kumuha ng tsansa ang Denver Nuggets sa veteranong point guard na si Russell Westbrook at mas malaki pa sa inaasahan ang naging ambag ng former NBA MVP sa team. Sa edad na 36 na taon, nag-average si Westbrook ng 13.3 points, 4.9 rebounds, 6.1 assists, and 1.4 steals per game. Muling binuhay ang kanyang karera sa kanyang unang taon kasama ang Nuggets. Matapos ang ilang medyo mababang performance sa Los Angeles Lakers at LA Clippers, malamang ay hindi tiyak ng Nuggets kung anong klaseng laro ang makukuha nila mula kay Westbrook. Ngunit tiyak na muli niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan sa Denver. Nilagdaan ng Nuggets si Westbrook sa isang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $6.7 million noong nakaraang summer, ngunit may player option siya para sa paparating na season. Posible siyang mag-opt-out at maghanap ng bagong team sa free agency, ngunit sa edad na 36 na taon, posible ring isipin niyang magretiro na. Gayunpaman, sa isang kamakailang post sa Instagram, kinumpirma ni Westbrook na hindi siya magre-retiro at maghahanda siya para sa kanyang ika-18 season sa NBA. Ako ay isang likas na puwersa, 17 na sa aklat, mapagpasalamat at puspusang nagpapasalamat sa patuloy na paglalakbay, 18 paparating na. Mula sa post ni Russell Westbrook. Si Westbrook ay isang 9 na beses na All-Star, NBA MVP, 2 beses na scoring champion, 3 beses na assist leader at walang dudang magiging future Hall of Famer. Gayunpaman, wala pa rin siyang NBA championship at 1 beses pa lamang siyang nakapasok sa NBA Finals sa loob ng kanyang 17 taong career. Maaaring pumasok si Westbrook sa free agency upang makahanap ng bagong team na may tsansang magkampiyon. Ngunit sa ngayon, mukhang nahanap na niya ang tamang tahanan sa Denver. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, mas maagang natapos ang NBA season ng Golden State Warriors kaysa sa kanilang inaasahan, ngunit nalampasan pa rin nila ang mga inaasahan sa simula ng kampanya. Ang mid-season acquisition kay Jimmy Butler ay nagdulot ng malakas na alon sa buong liga, agad na nagbalik sa Warriors bilang seryosong contender. Sa parehong panahon, lalong lumakas ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng pagbabalik ni Kevin Durant sa Golden State. Ang blockbuster trade na nagpadala kay Luka Doncic
sa Los Angeles Lakers ay lubhang ikinagulat ng buong NBA. Ngunit marahil ay walang mas nagulat kaysa kay Draymond Green, forward ng Warriors. Ngunit ang kanyang pagkabigla ay hindi dahil sa kung saan napunta si Doncic, kundi sa isang chismis na may kinalaman kay Durant. Sa kanyang paglabas sa Jimmy Kimmel Live, ibinahagi ni Green ang isang nakakatawang kwento tungkol sa kung paano hindi sinasadyang pinalakas ni Golden State owner Joe Lacob ang mga haka-haka tungkol sa pagbabalik ni Durant. Nang una itong mangyari, nasa Warriors Charity Poker Tournament kami, ani ni Green. Kakakita ko lang kay Joe Lacob mga 10 minuto bago yon. Bigla siyang lumapit at sabing, "Draymond, sa tingin ko makukuha natin si Kevin Durant. Malapit na to, mangyayari na. Hype na hype ako." Tapos bumalik siya mga 2 minuto lang ang lumipas at sabi, "Draymond, hindi ko pala dapat sinabi yon. Huwag mong ipagsasabi." Sabi ko, "Joe, huwag kang mag-alala, sa akin lang yon." Dagdag pa ni Green, "So umupo na ako sa tournament, tapos mga 15 minuto ang lumipas. Sumigaw si Steph, 'Draymond, nakita mo na ba yung trade?' Sabi ko, 'Nangyari na?' Sagot ni Steph, 'Wait, sino?' Sabi ko, wala, anong balita?" Tapos sabi niya, na-trade na si Luka. Habang nagpapatuloy ang postseason, tumututok na ngayon ang maraming mata kay Kevin Durant at ang lumalaking kawalan ng katiyakan sa kanyang kinabukasan. Matapos ang isang nakakabigong pagtatapos ng season, tila papalapit na ang pag-alis ni Durant mula sa Phoenix Suns. Isa sa mga lumilitaw na seryosong interesadong team ay ang San Antonio Spurs. Sabik ang prangkisa na ipares si Durant kay Victor Wembanyama, ang rising star ng team na itinuturing nilang nawawalang piraso sa kanilang rebuild. Bagamat hindi pa itinuturing na paborito ang Spurs sa Durant sweepstakes, kinikilala silang lehitimong destinasyon. Ayon kay John Gambadoro ng Arizona Sports Phoenix, may mga source na malapit kay Durant na nagsasabing malakas ang tsansa ng San Antonio. Ngayon masinsinang minomonitor ng mga front office sa buong liga ang sitwasyon habang unti-unting umiinit ang trade market. Ibinunyag din ni Gambadoro ang isang detalyadong posibilidad ng isang trade scenario na kasalukuyang pinag-uusapan sa mga liga ng NBA, kung saan sinasabing handa umanong i-offer ng San Antonio Spurs ang kanilang promising young wing na si Devin Vassell, ang veteranong forward na si Harrison Barnes, at ilang mahahalagang future draft picks kapalit ng superstar forward na si Kevin Durant. Ang naturang trade proposal ay malinaw na nagpapahiwatig ng seryosong intensyon at agresibong hakbang ng Spurs upang madagdagan ang kanilang roster ng isang elite level na player na may kakayahang magdala ng team sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Spurs na mabilis na makabuo ng isang championship contending team sa paligid ng kanilang generational talent na si Victor Wembanyama bago magsimula ang NBA season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?